Channel 7 several minutes ago. They were running a line to the effect that Enrile and Ramos are in complete control. Pero laking gulat ng lahat nung ipakita ang live broadcast ng Pangulo mula sa palasyo. I asked Channel 7 to stop. So it was being crawled and I was there. This channel, siyempre galit. Channel 7 will have to answer to me. And then some of the guys there said, sir, ito, taga-Channel 7. Kakumaan pa ako. I was thinking, huwag naman pare, baka hindi makalabas dito. Yun. Sa kabila ng bantang ito, hindi natinag ang GMA News Team sa paghahatid ng mga ulat tungkol sa mapayapang revolusyon. Kinaumagahan, nanumpa si Cory sa Club Filipino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Samantalang sa Malacanang naman, si Marcos pa rin ang idineklarang nanalong Pangulo. Tanong tuloy ng mga nakapanood, sino ba talaga ang totoong presidente sa kanilang dalawa? Pero ang tanong ng taong bayan, nasagot din kinagabihan. It is confirmed Mr. Marcos has left this country. The best part there, I think, was when the news came in that Marcos fled. Doon na nagkagayon. Alnal, kasi gabi na noon. Yun talagang yung euphoria ng euphoria na violent na rin sa palasyo dahil they were tearing the gates and they were looting the palace already. Lumisan papuntang Hawaii ang pamilya ng dating Pangulo. Nang akin siyang bisitahin sa Hawaii matapos nilang lisanin ang Pilipinas, nalaman ng publiko na malubha na pala ang kalagayan ni Marcos. Sa Intensive Care Unit o ICU na ito, huli kong nasulyapan ang dating Pangulo. Mahina na at pilit nilalabanan ang matinding karamdaman. Dito na rin siya binawian ng buhay. 3 taon matapos ang people power na tumapos sa kanyang 21 taong pamumuno. Sa panunumbalik ng demokrasya noong 1986, pinuguna ng GMA News ang pagkauhaw ng madla sa balitang patas at tama. Riot police forcibly removed about 200... Maliit man ang aming opisina at luma na ang aming mga kagamitan, hindi ito naging hadlang sa pagpanday namin sa katotohanan. Sabi nga, we were living witnesses to history. History in the making, nandun kami nakaupo sa ringside, no? Porsigido siguro yung mga taga-Channel 7. Kasi underdog kami. I guess kami noon overworked, underpaid, pero masaya kami. Ang sarap pakinggan yung tunog nung typewriter, tapos makita mo yung, di ba pagka yung ginagano, pagka yung carriage. Nangyayari lang nung nag-aagawan kami pa nun sa sasakyan Kasi kulang yung sasakyan namin, minsan sira. May graphic artist kami na nagka-cut out. Kina-cut out niya, nagdo-drawing siya or nagka-cut out siya sa newspaper. Tapos dinidikit lang yon sa black cartolina. May time kami na pagpasok ng BTR, tatanggalin mo na yung cartolina kasi papasok naman yung susunod na item. Low-tech nga ang GMA News noon, pero hindi naman ito nagpatalo. Taong 1986, nung inilunsad ang GMA Balita. Magandang Lunes ng gabi sa inyo mga kaibigan. Sa ngalan po ang bagong newscast ng GMA Network na gumamit ng wikang Pilipino. Na mga booths sa kahabaan ng EDSA bilang bahagi. Nakita na namin na talagang doon pupunta ang newscasts No, because ang hinahabol mo, the mass market. At saka iba yung nagbabalita ka ng Tagalog
na naiintindihan ng lahat. Kasama si Rick Villegas at June Maborang, Alex Tinsay nag-uuna sa Bukawi, Bulacan. Sa panahon daw ng kagipitan, nasusubok ang katatagan ng tunay na mamamahayag. Mula nung naupo sa pwesto si Pangulong Cory Aquino, siyam na kudeta ang nagtangkang magpabagsak sa kanyang liderato. Para sa nagbabago ng ating gobyerno,